Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, mainit, very controversial, matindi. Itong ating tatalakayin na mga kaibigan. Tungkol dito sa banat ni dating presidente Duterte na di umano. Ito ang ating kasalukuyang Pangulo, Bongbong Marcos, ay nga po ay bangag at drug addict, gumagamit ng bawal na gamot. Sa punto pong iyan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na ito. Diretsahan ding sinagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos itong ikangay paratang sa kanya. Naku po mga kaibigan, isang kahindik-hindik na sagot. Ang matutunghayan po natin laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po akong tuklasin na lamin. Ano nga ba ang kasagutan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos sa mga paratang sa kanya ng dating presidente na si Duterte? Alamin po natin, panoorin po natin mga kaibigan. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na... I won't even dignify the question. Okay, thank you, sir.
Okay, alright. Heto, talagang shoutout po sa lahat. At maraming salamat dito sa pagtutok ng ating ika nga po yung mga pasabog. Daw ito di umano ni Duterte, subalit kasamang palad ay hindi naman po sumabog. Natatawa lang po ako. Parang nabaliktad ang pangyayari. Ganyan talaga yung buhay. Ay pagulong-gulong lang. Lalo na dyan sa politiko, di ba? Makikita naman po natin dito na kaninang umaga ang usapin ay diretsahan, pinaratangan ni Duterte na itong ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang nasa listahan ng PIDEA na sangkot at talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Isang drug addict, ibig ko sabihin, in one word. At malinaw ho, diyan sa video na yan, na kung siya pa ang nakapisto ngayon, ay baka sakali na mapasama siya sa mga nawala ng buhay. Isang pagbabantayan, di ba? Hindi po ako may sabi. According ko sa ruling ng video na yan, kung gusto nyo pong ika nga lubos na maunawaan, ay mayroon pong sinabi, diyan, ang ating dating Presidente Duterte, na kung yung mga pinatay niya noon, na ika nga po doon sa Uplantukhang, ay kung siya ang Presidente ngayon, ay gagawin niya at baka mapasama itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ako may sabi. Minuulit ko, malinaw na malinaw diyan sa ruling ng video. Ba't ito ang nakakatawa mga kaibigan? Talagang sinagot ng diretsahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ito pala ay epekto. Diyos ko po, Rode. Matagal na palang gumagamit itong si Duterte na ika nga uri ng droga. Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan. At medyo yun, baka bawal kay Lolo YouTube, di ba? Nandyan sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya nagkakaganyan yan. Ito si Duterte na imbento ng imbento di ba? Ng mga ikasisira sa pamahalaan ay epekto di umano ng matagal niyang ginagamit na ikangapoy droga. Di ba matindi? Tama yung aking public opinion. Mga kaibigan, doon po sa tinalakay natin ilang hours nang nakakaraan na sabi ko nga, sino ang bangag dito sa dalawa? Ito ba si Duterte o ito ang ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas? That's why pinangunahan ko po na pinahinindigan ko, ang bangag po dito ay ito si Duterte, hindi po ito ating Pangulong Bongbong Marcos. That's why sinugundahan. Talagang diretsahan sinabi ni ating Pangulong Bongbong Marcos na kaya pala nagkakaganyan ito si Duterte ay epekto nung kanyang ginagamit na ikangapoy, kayo na ang humusga. Malinaw na sinabi nito ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino? So ngayon, sino ang bangag? Siyempre, ikaw ngayon, Duterte. Di ba? Matindi, Ano kaya ang masasabi? Nitong mga ikangay alipores si Duterte na kanyang amo ay siyang bangag. Usapang bangag, di ba? Mga kaibigan, yan po ang ikangapoy sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos ni kailanman. Kita nyo hindi po natin kinakitaan na ikangay anumang galit, pagmumura. Napakalawag po ng kanyang pangunawa. Dahil alam po naman natin, ito ay pawang imbento. Mga kaibigan, kita mo relax na relax ang nasa isip niya ay nga po ipagpapaunlad ng Pilipinas. At nang sa ganon ay tumaas din ang ating ekonomiya. Lahat ng parano ay ginagawa. But sa puntong itong sa kabila naman ni Duterte ay ginugulo di ba? Ginugulo, di ba? Imbis na ito ay makipagtulungan
sa ating pamahalaan ay hindi ho. Sila ho ay iba ang takbo ng utak, manggulo. At siyempre, yan po ay may hidden agenda. Alam po naman natin, pag gusto mo na ika nga po'y, manungkulan, na ika nga ay sa isang posisyon, gusto mong makuha sa taas, gagawa ka po ng ibang paraan. Katulad ng, pansinin po natin, noong mga nakaraang eleksyon, ay pinaratangan din ito ating Pangulong Bongbong Marcos sa kampanya, panahon ng kampanya, ay ito ay talagang gumagamit ng bawal na gamot. Panahon po ng kampanya yon. Ano po ang layunin niya doon? Mayroon po silang layunin na ika nga po, yun po ay panahon ng eleksyon. Para naman, ika nga po ay bumagsak ang pagkatao nitong si Bongbong Marcos, ba't lalo po tumaas? Dahil marami po hindi naniwala, that's why tinama po ng pagka-presidente. Ngayon po, ay meron po silang adikain na naman dyan na masamang balak. Kaya nagagawa po nila ng anumang imbento, gumawa ng paraan para pabagsakin ang pamahalaan Bongbong Marcos. That's why hindi po mangyayari yan, mga kaibigan. Dahil matatalino na po ang mga tao ngayon. Yan po ay nagsasaliksik. Sawi na lang po. Nang ika nga po iyon po malakad before marami po. Dating Pangulong Duterte ay ika nga nag-idolo, bumilib sa iyo, but nung pagkalipas po ng ilang taon, diyan ka po nasilipad na ika nga po pawang ang lumalabas mo sa bunganga, karamihan ho ay hindi totoo. That's why hanggang ngayon po, dala-dala mo na pagbaba mo sa Malacanang at ginagamit mo rin na siraan ang pamahalaan ngayon, mga kaibigan. Mantakin mo, doon na lang, padaan ng kaunti. Isa pang botas ito, mga kaibigan. Sabi, maliwanag ko, on the record yan, tinalakay din natin kanina, na nasa listahan ng PIDEA, ito ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Ibig pag nasa listahan, ito ay sangkot, nakalista ang pangalan doon, na ika nga po'y talagang kumpirmado na gumagamit ng bawal na gamot. Bakit nung ikaw ay presidente, ay hindi mo nagawang, ika nga po'y ipatukhang ito o pangalanan na sangkot sa pinagbabawal na gamot? Dahil nung mayor pa siya, inabanggit niya matagal na. Mayor pa daw siya noon na nagbigay ang listahan, pinakita ng PIDEA, nakasama sa listahan ng ating Bongbong Marcos. Ay kung talagang tapat, wala kang sinisino, maging kaibigan, nung panahon noon na ikaw ay nanunungkulan diyan sa Malacanang ng ilang taon. Bakit hindi mo tinukhang? Bakit hindi mo pinangalanan itong si Bongbong Marcos na sangkot sa ika nga po'y pinagbabawal na gamot na isang adik? Bakit mo ngayon lang ilalabas? Ay sino pang maniniwala sa iyo? Ay ang dami ng dahilan na nilabas mo na hindi ka panipaniwala. That's why ang tao ho, ay marami ang nagbibigay ng public opinion. Ang sabi nga, at ito din ang pinatunayan ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo, yan ay epekto na ikaw pala ang isang bangag, hindi ang ating Pangulo. Maraming salamat. Sana nakuha niyo ang gusto kong ipunto dito. Mga kaibigan, maliwanag naman po, di ba? Nabaliktad ang pangyayari. Ikaw ang bangag ngayon, hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.